Maligayang paglalakbay sa isang kamanghamanghang kwento ni Jose, ang batang may mga pangarap na mas malaki pa sa kanyang mundo. Mula sa init ng pagmamahal ng kanyang ama hanggang sa lamig ng pagtataksil ng kanyang mga kapatid. Mula sa mga pader ng bilangguan hanggang sa trono ng palasyo. Ang paglalakbay ni Jose ay puno ng tibay, pagpapatawad at banal na kapalaran. Halika, maglakbay tayo sa panahon pabalik sa mga tolda ni Jacob. Sa lupain ng Kanaan, may isang lalaking nagngangalang Jacob. May 12 anak. Sa kanila, si Jose ang pinakamamahal niyang anak. At upang ipakita ang pagmamahal na ito, binigyan ni Jacob si Jose ng isang magandang balabal, mahaba, makulay at kakaiba sa lahat. Isang gabi, nagkaroon si Jose ng isang panaginip. Nakita niya ang mga bungkos ng butil sa bukirin at ang mga bungkos ng kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanya. Isang gabi pa, ang araw, buwan at mga bituin ay yumuko sa kanya. Nang ibinahagi niya ang kanyang mga panaginip, lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Isang araw, pinadala ni Jacob si Jose upang tignan ang kanyang mga kapatid sa mga bukirin. Nang makita siya mula sa malayo sa kanyang maliwanag na balabal, nagplano ang mga kapatid sa galit. Hinubaran nila siya ng kanyang balabal, itinapon siya sa isang balon at kalaunan ay pinagbili siya sa mga dumadaang mangangalakal. Dinala ng mga mangangalakal si Jose sa Ehipto at ipinagbili siya kay Potiphar, isang opisyal ng paraon. Nag-iisa sa isang banyagang lupain, naglingkod si Jose ng tapat at ang Panginoon ay kasama niya. Sa paglipas ng mga taon, naging matipunong lalaki si Jose at hinangaan siya ng asawa ni Potiphar. Inakit siya nito. Nang tumanggi siya sa kanya, nagsinungaling ito na siya'y tinangkang gahasain ni Jose. Si Jose ay ikinulong sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Kahit nasa bilangguan, kasama ni Jose ang Diyos. May 2 kapwa bilanggo ang nagkaroon ng mga nakababahalang panaginip. At ito ay ipinaliwanag ni Jose. Ang isa ay ibinalik sa kanyang posisyon. Ang isa namay nahatulan na mamatay. 2 taon ang lumipas. Nagkaroon ng mga nakakabahalang panaginip si Paraon. Walang makapagpaliwanag ng mga ito hanggang naalala ng tagapainom ng saro si Jose. Nang dalhin si Jose sa harap ni Paraon, sinabi ni Jose ang tungkol sa 7 taon ng kasaganaan na susundan ng 7 taon na tagutom. Namangha si Paraon at ginawa si Jose na pinuno ng buong Ehipto. Ang tagutom ay kumalat sa malawak na lugar. Sa Kanaan, ipinadala ni Jacob ang kanyang mga anak sa Ehipto upang bumili ng butil ng trigo. Yumuko sila kay Jose. Hindi nila nakikilala ang kapatid na kanilang pinagtaksilan. Sinubok sila ni Jose, ngunit ang kanyang puso ay nasaktan para sa kanila. Hindi na kayang pigilan pa. Sumigaw si Jose, "Ako si Jose, ang inyong kapatid." Nagulat at natakot ang kanyang mga kapatid at yumuko sa kahihiyan. Ngunit pinatawad sila ni Jose sa kung ano ang kanilang sinadyang masama. Ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. Tinawag ni Jose ang kanyang ama. Si Jacob ay labis na nagalak, ay naglakbay patungong Ehipto kasama ang buong sambahayan. 70 sa kabuuan. Tinanggap sila ni Paraon na manirahan sa Goshen. Kompleto na ang pangarap, natupad na ang plano ng Diyos. Ang paglalakbay ni Jose ay mahaba, masakit at hindi tiyak. Mula sa paboritong anak hanggang sa isang alipin, mula sa isang bilanggo hanggang sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto pagkatapos ni Paraon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman sumuko si Jose. Hindi siya nawalan ng pag-asa.
hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Pwede sana siyang pumili ng galit, pwede sana siyang pumili ng paghihiganti, pero pinili ni Jose ang pagpapatawad. At dahil doon, isang buong bansa ang naligtas, kasama na ang mismong mga kapatid na nagtaksil sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na kahit ano pa ang gawin ng iba sa atin, kahit gaano pa man kagulo ang ating landas, maaaring kunin ng Diyos ang bawat piraso, bawat pagsubok, bawat luha, at bumuo ng isang bagay na maganda. Kaya kapag ikaw ay tinanggihan, kapag ikaw ay nasaktan, kapag ang buhay ay tila hindi patas, alalahanin si Jose. Magtiwala sa proseso, kumapit sa iyong pananampalataya, dahil ang mga bagay na sinadya ng iba para sa kasamaan, maaari itong gamitin ng Diyos para sa kabutihan. Nawa, ang kwento ni Jose ay magpaalala sa atin na mamuhay ng may pasensya, mamuno ng may integridad, magpatawad ng bukal sa puso, at palaging magtiwala na ang plano ng Diyos ay higit pa sa ating sakit. Ito ang kwento ni Jose, isang taong nangarap, isang lingkod, isang pinuno, at isang tapat na tao ng Diyos. Hanggang sa muli, manatiling matatag sa pananampalataya at naway magningning ang iyong kwento sa layunin at pag-asa at sa biyaya ng Diyos.